Arestado ang tinaguriang text scam king ng Pilipinas. Ang modus niya di umano, magpadala ng random text at magpanggap na kamag-anak o kaibigan para makahingi ng load. Sa dami ng mga taong naloko, nasa 100 milyong piso na raw ang kanyang nakulimbat. May exclusive report si John Consulta. Mabilis na pinasok ng mga ahente ng NBI ang bahay na ito sa Maynila. Agad na corner ang target ng operasyon, si Rowan Sia alias Mark Tan. Ang pangalan mo ay Rowan Sia alias Mark Tan. Ito ay isang legitimate search warrant order na inisyu ng judge. Ngayon, bibigyan kita ng copy nito. Kung merong technicality dito, merong kami dito mali, pwede mong questionin. Pero sa ngayon, wala kayong karapatang mang-question. Ayon sa NBI, si Tan na isa ring hacker ang itinuturing na text scam king sa Pilipinas. Ang kanya raw modus, nagpapadala ng random na text messages sa Pilipinas at maging sa abroad at magpapanggap na kaanak at kaibigan para makahingi ng pasaload. Ang mga pasaload, pumapasok pala sa mahigit 50 cellphones ni Tan. Ipinapasa sa SIM na kanyang hawak at kalaunay na e-encash niya gamit ang mobile phone money transactions ng mga telecoms company. Ibig sabihin, yan ang tinatanggap niyang mga payment. Pero galing sa ibang tao yan? Oo, galing sa ibang tao. Oo, ibibigay sa kanya tapos wini-withdraw niya yan yung cash. Nang suriin ng NBI ang laman ng kanyang account na nasa SIM cards, umaabot na ito sa 100 milyong piso. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan ng ating mga operatiba para alamin kung sino ba ang mga behind this scheme. Nahuli rin ang isang messenger na dumating sa bahay ni Tan. May dalang sangkaterbang wifi at modem na illegal na ibinebenta online ni Tan. Ang bibili nito, magkakaroon daw ng internet connection nang hindi nagbabayad sa telcos. Nare-receive ko sa mga phone ko yung mga text scams, pero hindi po sa akin galing yun sa mga iba pong mga tao. Kasi ako po yung may hawak ng phone. Kakasuhan ng paglabag sa Access Device Act at large-scale estafa ang suspect. Inaanyayahan ng NBI ang iba pa mga posibleng naging biktima ng suspect na magtungo lamang dito sa kanilang tanggapan para makapaghain ng karagdagang reklamo. John Consulta, GMA News.